Ayun na nga po mga kababayan. Oo, yan na nga po. Ano, wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Wasak na wasak ang puso ng DDS. Bakit ho mga kababayan? Biruin nyo man, pinapaapoy pa lang po nila mga kababayan. Yung Leni Robredo katandem ay si Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga kababayan, sunog na ho agad mga bossing. Pinanghinaan na po agad ng loob etong mga DDS mga kababayan. Paano ba naman? Dati pa sila sumusubok na makuha ang suporta ng kakamping hindi nila makuha-kuha. Kung maalala nyo ho, mga boss chief amo, sir, no? Na ang Vice Presidente ay binigla niyang bisitahin si Attorney Leni Robredo, mga kababayan, nung kapistahan ng Naga. Di ba? Binigla niya para sa ganon, wala na nga namang pagtanggi. Yun po ay isa sa indikasyon, mga boss chief amo, sir, ha, na talagang gustong-gusto nilang makuha ang suporta, ha, o ang mga taga-suporta ni Attorney Leni Robredo para sa darating na kampanya sa 2028. Kaya lang ho, mga kababayan, nabigo yung unang pagkakataon. Nabigo, hindi napagbigyan. Ayaw. Sabi ko naman ho sa inyo mga bossing sino naman po ang magkakagusto na makianib diyan sa mga DDS na yan? Bukod po sa mga mahihina ang ukokote, mga utu-utu pa po. O di ho ba? Ngayon, eto mga boss, nung isang linggo lang, ano daw, Leni Robredo at Sara Duterte. Kasi ho, mga bossing, ganito ho yan Seryoso po yung bilang ng mga kakamping ngayon, halos 20 million na po o baka higit pa nga ho mga kababayan 'Di po ba? Baka higit pa po. Bakit at paano nasabi ni Mark Ramos na ganito na ang bilang ng mga kakamping ngayon? Nung panahon ho ng mga eleksyon 2022 at 2016. 2016, 14 million sila plus, plus, plus. Nung 2016, naging 15 million plus, plus, plus sila. Ngayon, nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nakita ng mga government, ng mga sumusuporta sa gobyerno, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ano ang kahalagahan nung merong mga nakaupong mga totoong mga oposisyon ho. Hindi ho kagaya nung mga posisyon ng opposition. Ngayon ho, mga bossing, naibalik si Bam Aquino, naibalik si Kiko Pangilinan. Di ho ba? Ako ho, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa po ako sa bumoto sa dalawa na yan. Ngayon ho, mga kababayan, umabot ng 20 milyones yung boto nung dalawa na yon. Kaya nga po nasa top Nasa top 5 sila parehas ho, mga bossing. Kaya napaka-importante para sa mga DDS, nakampihan po sila ng mga kakamping. Kaso po, malaki ang problema ng mga DDS, mga kababayan. Ano? Ang problema ng mga DDS ay sukang-suka ang mga kakamping sa kanilang lahat. Oho, mapa-individual na DDS, government employee o lahat ho mga kababayan. Paano naman? Diyan natambak ho lahat ng utu-uto. Yung tipo ho bang painan mo ng konting, "Uy, ganito si Bongbong Marcos, bangag si Bongbong Marcos," maniniwala na po agad. O di po ba? Yung tipo bang halatang-halata sa kanila na gusto nilang maagaw ang posisyon ng pagkapresidente at gagawa sila ng mga ka-fake newsan, kagaya nga nung ngungu na isa, gagawa ng ka-fake newsan, magpapakalat ng mga peking medical certificate ng Pangulo para lang mapatanggal nila. Bakit 'to? Kasi miski po ang kakamping nakikita, mga kababayan, na ang Pangulo o ang Presidente ng Pilipinas natin ngayon ay talagang seryosong sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Itama yung mga flood control, itama yung mga ghost project na pinaggagawa nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Idagdag mo na yung pagtindig, pagtayo ni Pangulong Bongbong Marcos.
versus China, 'no? Ipagtanggol ang West Philippine Sea. Naku po, ang mga kakamping talagang ano diyan, ano tawag do'n, talagang ano, kinikilig ho sila diyan mga kababayan. Tayo ho, 'di ba? Tayo din po, mga boss Chipamo sir, dahil ayaw natin na maagawan ng teritoryo. Dahil nga po, simula pa lang po doon sa mga, bayani natin, hindi na pinabayaan ang Pilipinas, mga bossing. Ngayon ito ginagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagtindig versus sa China. Ngayon naman po, nung mga pag-a-announce um, nung mga supporter ni Digong, nung isang araw, isang linggo na Leni at Sara Duterte, wala na. Galit na ho sila kay Leni, mga bossing. Bakit 'to? Eh, kasi nga naman, eh, bakit magkasama sila ni PBBM? Oh, eto, may proyekto. Kasi para ho sa akin, mga kababayan, ang nakikita ko sa dalawang, leader na ito, kapag katapos ng eleksyon, tapos na yung politika, 'no? Trabaho na tayo. Hindi na tayo magkalaban. Titindig, tatayo na tayo para sa mga Pilipino, para sa bansang Pilipinas, 'di ba? Magkaisa na tayo. Kung nakikitaan natin si Bongbong Marcos ng galing sa pagpapatakbo at eto nga nilalabanan ang korapsyon at ipinapakulong yung mga korap. Eh, bakit natin patatanggal ang pilit sa puwesto 'yan? Bakit hindi natin suportahan at magkaisa tayo? Gano'n na nga po ang ginagawa nitong dalawang leader na ito. Biruin niyo ho, 2028 mga bossing. Ngayon ano pa lang ho ngayon, kaumpisahan pa lang po ng 2026 mga kababayan. Pero ano na yung naririnig natin, tatakbo po ako sa pagkapresidente. Hmm, pulitika na agad ang banat. Yung mga DDS, paghahanda na sa politika o paghahanda na sa eleksyon sa 2028 ang ginagawa. Eto, tignan niyo yung dalawang leader mga kababayan, mga boss Chipamo sir, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Trabaho muna daw, ano, saka na yung politika, saka na yung pangangampanya. 2028 pa lang pa naman yan. Pero bigo, ang mga DDS dito. Oh, ayan Pangulong Bongbong Marcos at Attorney Leni Robredo nagkakaisa sa iisang proyekto. We are, these are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of the along the Bicol River. Alam naman natin, it is an ether basin. At maraming mga construction, hindi lang Nakalagay sa likod, kontrabaha. Sandali lang, mga DDS, kayo, lagi niyo sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos, nagbaha, baha, baha, sobra ang pagbaha, 'no? Sa Maynila. Nasaan na yung 13,900 plus na flood control ng dating Pangulong, Duterte? Bakit hindi man lang naramdaman? Kasi kung ramdam 'yan, eh, mga bossing hindi gano'n kalala ang baha, 'di ba? Oh, kung meron talagang 13,900 flood control, malamang napigilan nun ang pagbaha. Alam niyo ho ang kagandahan sa mga tao sa Naga o sa Bicol, nasalanta po sila ng baha, mga bossing. Pero hindi nila isinisi kahit kailanman, sa gobyerno, hindi nila sinisi si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nila kung gaano kadami yung ibinuhos na ulan nung mga panahon na iyon, 'no? Pero eto, dalawang lider magkasama po sa iisang proyekto para sa Pilipino. Dati talagang nagkakasuhan pa, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos inilalaban yung kanyang, paniniwala na siya ay nanalo nung panahon ng, laban nila sa vice presidential. Pero eto, wala na, tapos na. Kilos na tayo para sa Pilipino. Nakikita niyo po ba yon sa mga DDS? Ay, putang inang 'yang mga 'yan. Puro pamumulitika lang ang ginagawa niyang mga 'yan. naman yung private sector construction, hindi ang pagpagawa nito na ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig. Kaya naging mas grabe. Sa pang bagay, yung So ngayon ho, mga kababayan,
meron pa tayong 2 taon o 1.5 taon, 1.5 taon na lang pala, 'no, kaya pala nagmamadali na. Tsaka yung impeachment kasi 1.5 taon mga bossing, buong 2026. Ay hindi, matagal pa pala talaga. Buong 2026 ito iko-consider pa natin na 11 months pa 'to, eh, 'di ba o 10 months pa 'to. Oh, tapos buong 2027, oh, 2 taon mahigit pa pala. Kaya talagang masasabi natin napakaaga nung pag-announce ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Eh, ako ho, ang nakikita ko dun mga Boss Chipamo sir, nung pag-announce ng Vice Presidente na siya ay tatakbo, kabado na lang po yun sa impeachment at alam nila wala silang maidadahilan o wala silang maidedepensa para dun sa impeachment nila. Kaya ayan, ang sasabihin nila, eh, kaya naman po nila ako binubuhusan ng impeachment kasi, natatakot po sila sa pagtakbo ko sa 2028 kasi nag-announce na po ako at pinupulitika nila po ako. Puting ina yan mga yan. Yan na naman ang mga sasabihin niyang mga yan, 'no? Paano ho hindi pa uulit-ulitin kasi meron pong mga uto-uto na mga DDS na naniniwala ho sa kanila na pinupulitika lang sila kahit mga walang naririnig na mga depensa doon sa mga issue nila, 'no? Oh, paano ba 'yan mga DDS, kayo-kayo lang muna at kami pink at pula ay patuloy na nagsasanib puwersa. Kawawa kayo niyan, oonti lang kayo talaga. Kami padami ng padami. Oh, 'di ho ba mga kababayan?